Your conference recording has stopped. This conference is being recorded.
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at bago ko po tawagin si Pastor Noel ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Ama, sa gabing ito ay muli na naman po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Basan niyo po ang buong oras na ito na ipapamalagi sa himpapawid ng pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Basan niyo po si Pastor Noel, ang kanyang buong katauhan, ang kanyang buong isip, buong puso at buong bibig, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mga salita. At kami po nawa, Panginoon, ay magkaroon ng bukas na kaisipan at bukas na puso at higit sa lahat ay malinis na puso, Panginoon, sa gabing ito upang kami maging karapat-dapat nawa na tumanggap ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, inyong anak at kasama ng Espiritu Santo. Papuri po sa inyo, Panginoon Diyos. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Tinatawagan ko na po si Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyo, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Po. At kay Sister Laila. Magandang gabi din po, Pastor Noel. Pagpalain din po ng Panginoon ang programang Prayer Line na kanyang patuloy na pinagkakaloob sa atin. Binabati ko po si Bishop Mel Malto. Sa gabi pong ito ay dadako na po tayo sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Ang atin nga pong tinapaksa ay ang espiritual na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. At sa gabi pong ito ay atin pong tatalakayin ang turbante ng kaligtasan. O sa wikang Ingles, ito pong helmet of salvation. Ngunit pasimulan po natin sa pamamagitan ng pagbabasa sa pasahe po ng mga talata na matatagpuan po natin dito po sa aklat ng Efeso, ika-6 na kabanata. Magsisimula po tayong magbasa sa talatang ika-10 at tayo po ay magtatapos sa talatang ika-20. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos.
na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Na dahil dito ako'y isang sugong natatangikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Purihin po ang ating pong Panginoon, ang turbante ng kaligtasan. Ang mananampalatayang Kristiyano, mga kapatid, ay iniligtas ng ating pong Panginoong Diyos, at siya po ay hindi na itinuturing ng ang ating Panginoon, ng ating Ama, na isang kaaway, kundi isa ng anak. Siya ay isang anak ng Diyos. Siya ay nilikha ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo bilang isang bagong nilalang. At sa kanyang pagiging anak ay tunay na kakampi niya ang Diyos. Siya ay mayroon ng mapayapang pakikipagrelasyon sa Diyos. Kung kaya naman, ang kanyang kaaway ay walang iba kung hindi si Satanas at ang mga kampon ni Satanas. At sa kanyang pagkatao, doon sa kanyang kaluluwa, sa tulong ng banal na Espiritu, siya naman ay nakikipagbaka doon sa kanyang loob, doon sa tinatawag natin masamang kalikasan, doon sa mga gawa ng laman. At dito, mga kapatid, sa turbante ng kaligtasan, ay kasama ito sa buong kagayakan ng Diyos na dapat nataglayin ng mananampalataya. Sa wikang Ingles, ito po yung helmet of salvation. Sa Tagalog po, turbante ng kaligtasan. Ito pong helmet o yung turbante ay ito pong bahagi ng kagayakan o ng armor ng ating Panginoon na isinusuot sa ulo ng isang kawal. At dito po ay kinakailangang maunawaan po natin kung ano itong turbante ng kaligtasan, na ito'y may kinalaman sa pagsusuot ng helmet. Kung ating pong ihalin tulad dito sa physical na labanan, isinusuot ng sundalo ang kanyang helmet doon sa kanyang ulunan. Ito ay meron pong kinalaman dito po sa disposisyon ng pag-iisip ng mananampalatayang Kristiyano sa kanyang araw ng pakikipagdigma sa kaaway, o dito po sa laman sa kanyang sariling pagkatao. Ulitin ko po, ito po ay mayroong kinalaman sa disposisyon, sa tamang disposisyon ng pag-iisip na kinakailangang taglayin ng mananampalataya sa araw ng labanan, mga kapatid. At ito nga ang isinisimbolo ng turbanting ito. Ito ay inilalagay, isinusuot sa ulunan sapagkat ito po ay simbolo ng pag-iingat ng ating pong mga kaisipan. Ngayon tayo po ay mananampalataya na at tayo po ay pumapasok din sa pakikipaglaban sa kaaway, ay kinakailangan taglayin natin ang tamang disposisyon ng kaisipan po natin sa araw ng labanan upang tayo po ay tumibay, tayo po ay magkaroon ng katatagan. Dahil kung hindi po magiging maayos, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang disposisyon natin, ang ating pong pag-iisip, mga kapatid, ay tunay na tayo po ay mabubuwal, tayo po ay hindi po magiging matibay ang ating pagtayo, tayo po ay madaling matinag sa araw po ng labanan, mga kapatid. Dito, sa salita ng ating Panginoon, ito pong helmet of salvation o yung turbante ng kaligtasan ay tumutukoy sa pag-asang tinataglay ng mananampalataya. Ang sabi po ng unang Tesalonica sa 5 kabanata, dito po sa talatang 8, datapwat, palibas ay mga anak tayo ng araw,
mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ito raw po, sang-ayon kay Apostol Pablo na siyang sumulat din ng sumulat po sa mga taga Thessalonica, ay ang sabi niya, tinukoy niya kung ano ang dapat na maging turbante, maging helmet ng mananampalataya. Ito raw po ay yung turbante ng pag-asa ng kaligtasan, mga kapatid. At ito rin yung tinutukoy na turbante dito sa Efeso 6 na kabanata. Pareho po ang tinutukoy rito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ang tinukoy niyang turbante ay walang iba kundi yung pag-asa ng kaligtasan, mga kapatid. Nais po nating ipaliwanag ito. Ang kaligtasan na tinutukoy po rito ni Apostol Pablo ay yung turbante ng kaligtasan. Ito po ay hindi po patungkol doon sa kinakailangang maligtas tayo. Hindi ito patungkol sa kaligtasan mula sa apoy ng impyerno, o hindi po ito tumutukoy sa kaligtasan mula sa puot ng Diyos dahil po sa ating kasalanan. Tandaan po natin, ang tinutukoy po rito sa konteksto ng Efeso 6 na kabanata ay isa ng taong naligtas na ng ating Panginoon. Ligtas na po siya. Siya po ay binigyan na ng bagong pagkatao. Siya ay iniligtas na ng Panginoon sa mga apoy ng impyerno. Siya po ay iniligtas na ng Panginoon doon sa kanyang puot. Siya po ay isa ng anak ng Diyos at siya po ay meron ng mapayapang relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung turbante ng kaligtasan po dito, mga kapatid, ay hindi po ito tumutukoy na kinakailangang maligtas ang taong patungkol doon sa kanya sa kabilang buhay, sapagkat ito po ay isa pong karanasan na tapos na, ginanap na po ito ng Panginoon sa kanya. Ang kaligtasan po rito, mga kapatid, ay tumutukoy doon sa kaligtasan ng mananampalataya sa araw ng masama doon mula sa mga kamay ng kaaway. Kaligtasan ito mula doon sa mga lalang ng kaaway. Kaligtasan ito patungkol doon sa pag-atake ng dyablo, pag-atake ng mga kampo ng dyablo, kasama na rito ang pag-atake ng laman, mga kapatid, ng masamang kalikasan ng tao, ng nataglay niya sa kanya pong kaluluwa. Ito po ang tinutukoy po nito yung kaligtasan po natin sa mga kamay ng kaaway, mga kapatid. Kaya ito po ay patungkol sa pakikipagdigma ng mananampalataya na kinakailangan nating isuot ito sa ating pag-iisip na tayo, mga kapatid, ay tunay na mayroong pong espiritual na pakikipagbaka. Dito, sa unang Thessalonica, 5 kabanata, talatang 8, yung turbante raw po rito ay yung patungkol sa pag-asa ng kaligtasan. Na ito pong kaligtasan na ating tinamumula sa Panginoon ay may kalakip na pag-asa. Na ang ibig po sabihin dito ni Apostol Pablo, ito dapat ang maging disposisyon ng ating pag-iisip. Panatilihin natin sa ating pag-iisip ang kaisipan na tayo ay makakaasa sa atin pong Panginoong Diyos, na siya mismo ang tunay na magliligtas sa atin sa kamay ng kaaway sa sandaling siya ay sumalakay sa atin. Sa atin pong pakipagbaka, ito dapat ang taglaying disposisyon ng ating pag-iisip, na kinakailangang isuot natin ang turbante ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, kinakailangang panatilihin natin ang kaisipan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay hindi po siya papalya, na tunay na ipapakita niya sa atin, ipararanas niya sa atin ang kanyang kaligtasan doon sa mga pag-atake ng kaaway sa panahon na siya ay sasalakay sa ating buhay, sa araw ng labanan,
ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan sa mga kamay ng kaaway. Yan ang dapat nating ilagay sa ating mga isip. Mga kapatid, napakahalaga na ito po ang dapat na maging disposisyon ng ating mga pag-iisip dahil ang kaaway ay sasamantalahin niya ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, guguluhin niya ang ating pag-iisip. Siya po ay maglalagay ng pag-aalinlangan sa ating pong mga pag-iisip. Siya po ay ama ng kasinungalingan. Kaya kinakailangan ito ang taglayin nating kaisipan. Ang sabi nga po sa aklat po ng awit, ang sabi doon, "Why so downcast, O my soul? O kaluluwa ko, bakit ka nang lulumo? Umasa ka sa Diyos." Mga kapatid, dahil sa araw na iyon ay ang mga awit na ito ay dumadanas ng mga pag-atake ng kaaway, nagpupunla ang kaaway sa kanyang kaisipan ng mga pag-aalinlangan, ng mga kaisipan na pag-aalinlanganan niya ang ating Panginoon. Kaya naman kinausap niya ang kanyang sarili, kinausap niya ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, "O kaluluwa ko, bakit ka nang lulumo? Why so downcast, O my soul? Umasa ka sa Diyos. Put your hope in God." Ano? Alam niyo po, mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, kasama na po rito ang pag-atake ng kaaway, meron po siyang nais na tapusin. Meron siyang nais na maganap. May plano ang Diyos sa mga pagsubok, sa mga mabibigat na pangyayari. At kasama na nga po rito, ang sabi ko nga, kasama na rito ang lahat ng mga pag-atake ng kaaway. Kung titingnan po natin ang aklat ng Roma, dito po sa salita ng ating Panginoon, dito po sa 8 kabanata, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, sa talatang 28 at 29. Ang sabi po dito, "At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa." Sabi po rito, ang lahat daw po ng mga bagay ay nagkakasama-sama na gumagawa para sa kabutihan, sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ito pong mga mananampalataya. Ito pong mga anak ng Diyos. Ito pong mga tinawag ng Diyos sa kanyang sarili, mga kapatid. Para daw po sa ating kabutihan ito at kasama po rito ang pag-atake ng kaaway. Kasama po rito, mga kapatid. Ang sabi ng talatang 20, ito po ang nais ng Panginoon. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ibig sabihin, sa kabila ng marami pong mga problema at maraming suliranin at maraming pag-atake ng kaaway, yan man po ay tukso, yan man po ay pag-uusig, yan man po ay maraming mga may hirap na sitwasyon ang kanyang gamitin. Ang nais pong ganapin ng ating Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak ay yung sila ay mahubog sang-ayon sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng mga pagsubok, pag-atake na to ng kaaway, tayo naman pong mga mananampalataya ay dito tayo aasa ng lubos sa Diyos. Dito po tayo tunay na magtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos. Na sa ating pagtitiwala sa Kanya ay tunay na isusuko natin ang ating pong pangsariling mga kaisipan at lakad sa buhay at damdamin, sariling kalakasan, at sa pamamagitan po ng ating pong dalisay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay tunay na dito naman tayo hinuhubog ng Panginoon na maging katulad ng Kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibigay buhay ng Diyos
sa ating mga puso. Kaya nga po, ang ating pong dapat na maging kalagayan, disposisyon ng ating pong mga pag-iisip ay sa karamihan ng mga pag-atake ng kaaway ay nandoon ang ating Panginoon na siyang humahawak sa lahat ng bagay. Sabi nga po sa wikang Ingles, God is in full control of everything. Ang Diyos ay lubos na namamahala, siya ang lubos na humahawak sa lahat ng mga bagay. Ang ating pong mga isipan, sa ating pong mga kaisipan, mga kapatid, ay patuloy tayong umaasa sa Diyos na siya ang kikilos, na siya po ang tunay na tutulong sa atin, na siya ang tunay na aalalay sa atin, siya ang patuloy na magpapalakas sa atin sa kalagitnaan ng maraming pag-atake ng kaaway. Ito nga po ang pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Dito po sa awit, 71 kabanata. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, sa talatang 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Ito ang pangako ng ating Panginoon doon sa mga nagtitiwala na nanatili sa Kanya. Sabi po ng salita ng Diyos, ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Sa talatang 14, ito po ang wika ng ating Panginoon, sapagkat Kanyang inilagak ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat Kanyang naalaman ang pangalan ko. Ito po yung pangako ng ating Panginoon doon sa mayroong pong personal na pakikipisan sa mga taong mayroong personal na relasyon at personal na ugnayan. Meron po silang malalim at mayaman na pakikipisan sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang sabi po ng salita ng Diyos, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa Kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Tingnan po ninyo. Kaya nga po, sa kalagitnaan ng pagsubok, sasamantalahin naman ng kaaway, ito pong magandang bagay na ginagawa ng Diyos. Lilituhin ng kaaway ang mananampalataya o ang kawal ng ating Panginoon na ang kanyang ipupunlang kaisipan doon sa kanyang pag-iisip ay iniwanan na siya ng Diyos, ang Diyos ay galit sa kanya, ang Diyos ay tunay na namumuhi sa kanya, na ang Diyos ay hindi siya tinitignan, na ang Diyos ay nagpabayaan sa kanya. Ito naman ang mga kasinungalingang itinatanim ng kaaway sa isipan ng mananampalataya. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, magbago tayo ng kaisipan. Sa Efeso, 6 na kabanata, isuot natin ang turbante ng kaligtasan. Ibig sabihin, umasa tayo na ang Diyos ay gagawa at gumagawa para sa ating ikaliligtas sa kamay ng kaaway. May pangako ang ating pong Panginoong Jesucristo sa Juan, 10 kabanata. Ang sabi po niya, doon din po sa kabanatang yung sinabi niya na siya po ang ating mabuting pastol. Ang sabi po ng talatang 28 hanggang 29, ang sabi po ng Panginoong Hesus ay ganito. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Hindi po ba mga kapatid? Ganito po ang katotohanan ng ating pong pakikipagdigma. Si Lord mismo ang humahawak sa atin at siya mismo ang tunay na magbibigay sa atin ng pag-iingat at kahit pa napakalakas ng pag-atake, ng pagragasa, ng mga atake ng kaaway, ay hindi papayagan ng Panginoon na tayo ay maagaw sa kanyang kamay. Dahil siya ang ating kaligtasan. Kaya ito dapat ang dapat na taglaying pag-asa ng ating mga kaisipan.
Doon sa atin siguro pong pangkasalukuyang kalagayan ngayon ay tila parang hindi natin maaninaw ang liwanag ng araw. Marahil ang nakikita lang po natin ay puro gabi, madilim ang ating po mga sitwasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kadiliman po na yan, sa kalagitnaan ng mga mahihirap na sitwasyon, ay meron pong tinatapos, may ginagawa ang Diyos sa ating mga kaluluwa. Kung tayo po ay patuloy na aasa sa Kanya, ang sabi po ng salita ng Diyos, hinuhubog lamang tayo ng ating Panginoon sang-ayon sa larawan ng Kanyang anak. Mga kapatid, at darating din po ang panahon na ipapakita sa atin ng Panginoon ang Kanyang kaligtasan. Papawiin rin po ng ating Panginoon ang, nakita niyo po ba, pinawi rin ng Diyos ang ilog na pula, mga kapatid. Nagpadala rin ng ating Panginoon ng Kanyang saklolo, sapagkat siya ang ating handang saklolo sa lahat ng panahon, mga kapatid. Ang sabi po niya sa talatang 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kaya ito po ang dapat na taglayin natin, uri ng turbante. Ito po yung helmet of salvation, turbante ng kaligtasan. Ang Diyos ay may ginagawa sa kalagitnaan ng pag-atake, ng kaaway, binabago tayo, hinuhubog tayo upang pagkatapos na pawiin ng ating Panginoon ang lahat ng mga pag-atake na yan, tayo ay lalabas na parang makinang na ginto. Nataglay natin ang kaanyuan, ang larawan ng Kanyang anak. Hallelujah! Lahat ng bagay po na ito ay para sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, hallelujah, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, mahal po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo sa gabing ito. Amen. Amen. Salamat, Pastor Noel. Salamat po, Pastora Marina. Praise the Lord po. Hallelujah. Patuloy po ang ating lesson sa gabing ito, at ang tinukoy sa gabing ito ay ang turbante ng kaligtasan. Ito po ay karugtong ng Efeso 6, talatang 10 hanggang 22 na ating patuloy na itinuturo sa atin ni Pastor Noel. At salamat, Pastor Noel, sa patuloy na pag-aaral namin sa mga salitang ibinigay sa iyo ni Lord sa Efeso 6, talatang 10 hanggang 22. Praise the Lord po, Pastor Marina. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Noel. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, at patuloy nating itataas ang mga prayer requests. Kung may mga praise report kayo, ay nakabukas ang ating prayer line sa gabing ito. Sino po ang may mga prayer requests? Meron bang mga prayer request sa gabing ito o praise report? Brother Rico. This is your husband. Please give me a call at that number. Ay, Pastor, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Kumusta ang mga linilip up natin sa prayer? Praise the Lord. Ginagawa ng Panginoon. May ginagawa si Lord. Amen. So, patuloy natin. Ha? Gusto kong ipapanalangin din yung isa kong pangkapatid, si Kuya Domi. Domi? Yeah, naway makilala din ng Panginoon.
Okay. Asan siya? Naandito? Nasa Pilipinas. Nasa Nakabaka. Pilipinas. Okay. Ikaw naman, anong prayer request mo? Malakas na pangangatawan, sister. Okay, malakas. Natawan. Okay. Itataas din natin yung may mga prayer request na sila Sister Juliet, Sister Joe, sila Sister Samantha, Brother Tom, gayon din si Sister Cynthia, at tatawagin ko si Sister upang itaas sila. Heavenly Father, we lift up to you this prayer line. We thank you, Lord, for everyone you've brought tonight, Lord God, even the silent listeners. Lord, we want to lift up to you Pastor Noel, and we thank him, Lord God, for sharing the word in Tagalog tonight, Lord. And Lord, we also lift up Sister Juliet. Lord, we pray for her to have favor in her workplace and for complete healing and restoration of her son's hand. We also pray for her daughter, for her sugar, her diabetes, and her high blood pressure, that you would bring complete healing and restoration to her. We also pray for Sister Juliet for favor on her job, Lord God. Lord, we also lift up her entire household for salvation, Lord God, that every member of her family will come to know you, Lord Jesus. Lord, we also lift up Sister Joe, that you would continue, Lord God, to give her favor in her workplace, Lord. And Lord, we also lift up to you Sister Samantha, Lord God. We pray for her daughter, Natasha, that you would provide her with a job, Lord. Open the doors for favor for a job. We also lift up Brother Tom for a job, that, Lord, you would open doors for him for a job too. And, Lord, we lift up Sister Cynthia, that, Lord, you would continue to use her mightily as your preacher every Monday on this prayer line. And, Lord, we thank you, Lord, for all your people tonight, Lord God. We thank you for every prayer intercessor that prays for the people's needs on this prayer line, Lord God. And we pray, Lord God, that you would continue, Lord God, to lift up your people, Lord God, who need your healing touch tonight, Lord God. We continue to pray for Dominic, the 3-year-old who's going to have brain surgery, Lord God, that, Lord, you would touch this child, Lord God, and bring healing to him, even his family, Lord God. Take away any fear, anxiety, or stress that's related to the child's health, Lord God. And we pray, Lord God, that, Lord, you would just bring complete healing and restoration to him, Lord. Lord, we also pray for Kuya Domi, Brother Rick's brother, Lord, that he would come to saving knowledge of who you are, Lord God, that he would come to know you as his Lord and Savior, Lord. We also pray for Brother Rico, that, Lord, you would give him strength in his body, Lord God. Lord, we lift up these needs to you, Lord. And, Lord, we thank you for hearing our requests tonight, Lord. Thank you, Heavenly Father, for hearing your children, Lord, tonight, Lord. And, Lord,
We pray this in your holy name, Jesus. And I have prayer requests. Continue to lift up Glory Tabernacle Church, every ministry under Glory Tabernacle Church, the healing room, the street outreach, this prayer line. And Lord, we also want to lift up to you Sister Linda, whose mother passed away, Lord God, for comfort for the family, Lord God. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito na may mga prayer requests? Who is on the line with a prayer request? That is going to be used in my call. What number, just a second here, that number that came up for talk tone, that is... Sister Lai, pwede kang mag-render ng song sa gabing ito? 4691. Wala, pwede yung English? Pastor Marina? English. Yung Onward Christian Soldier ho ba? Karugtong ng may kaugnayan sa sermon ni Pastor Noel. Oh, kasi ano yan about warfare. Spiritual warfare. Sabay-sabay po tayong umawit na Onward Christian Soldier. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, go on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. At the sign of triumph, Satan's host that flee. On then, Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices loud, your anthems raise. Onward Christians, soldiers, marching us to war. With a cross. I don't know why it's not doing it. I've got the headsets paired. What? Nawala siya. I'd have to have my technician take a look at it. Nawala ang line ni Sister Lai. Okay na ho. Okay na, okay. I will let you go. Just trying to get working out this. Dalawang istansa lang na lang ho. Kasi yun may nakat yung line. I see, okay. How's the driver? Sister Lai, Maganda rin yung line 3 and 4. Pero sa susunod na lang ho, pag in between. Down. Okay. Yeah. Sister Lai, pwede mo itaas ang Philippines, ang ating bansa. Nakakatho ako palagi. Ha? Nakakatho yung line ko. Ang sabi ho, to join the sub-conference, press star. So, I always press the star. Thank you. Okay. Talk to you when you get here. Bye. Okay, Claire, lift up the Philippines. Okay. Wala pa yung iba.
Heavenly Father, we lift up to you our nation, the Philippines, Lord God. We pray, Lord God, for the Filipinos throughout the world, Lord God, wherever they are, even in New York and other countries, Lord, that they would come to saving knowledge of who you are, Lord Jesus, that they will accept you as their Lord and Savior, Lord. Lord, we lift up to you our friends, our families, our co-workers, our neighbors, Lord, everyone we know, Lord, non-Filipinos as well, Lord God, that they may come to know you, Lord Jesus, that, Lord, you are a loving God, Lord, and, Lord, you sent your Son Jesus to die for us, Lord, that we may have life in you, Lord Jesus. Lord, we celebrate your birth, Lord Jesus, this December, this Christmas, Lord. And Lord, let us not forget what the meaning of Christmas is. It's you, Jesus, Christ, Mass, more of Jesus Christ. And Lord, we also want to lift up our nation, Lord God, that, Lord, you said in your word that if we, your people, humble ourselves and pray, and, Lord, seek your face, Lord, and turn from our wicked ways, then you will hear from heaven, forgive us our sins, and heal our land, Lord God. Lord, we pray for healing for the nation of the Philippines, as well as every nation, Lord. We pray for our own country, the Philippines, Lord, as well as the United States and every country represented, that, Lord, you would hear us from heaven, Lord God. And we pray, Lord, that whatever things in our nation is unlike you, Lord God, take away the poverty, take away the corruption, and anything else, Lord God, that's unlike you in our nations, Lord God. Lord, heal our nations, Lord God. Let us put you first, Lord God. Lord, you said, if we seek you and your kingdom, everything else shall be added unto us, Lord. And Lord, Heavenly Father, we're seeking your face tonight on behalf of our nation, the Philippines, Lord God. Lord, let our country be a nation, Lord God, that stands for you, Lord God. Lord, we also lift up, Lord God, all the leadership, Lord God, all the Filipino pastors, missionaries, evangelists, all the Filipino church workers, Lord God, that, Lord, you, Lord God, would continue to use them mightily, Lord. Fill them with the power of your Holy Spirit's anointing and Holy Ghost fire, Lord God, that they would continue to proclaim the good news of the gospel, Lord. And Lord, tonight we thank you for the privilege and the opportunity that you give us to pray for your people, Lord, to lift them up to you, Lord. And Lord, we ask for your help in each individual case, Lord, tonight as we lift up your people. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Claire. You're welcome. As we wait for others to come in, we would like to remember everyone in the prayer line who are not here tonight, and we give thanks for giving us this opportunity every Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday night that we are broadcasted globally. And so we continue and we praise God that He have given us this opportunity, this broadcast to be broadcasted globally. And we are growing in the Lord, and numbers of people are listening, and we are so blessed. God has opened
here opened this opportunity to minister to souls. Hallelujah. Sister Cynthia, I see you log on. I hope you understand. I'm listening. I started following through with the preacher who's going on salvation. Yeah, he was preaching about Ephesians 6 verses 10 to 22. Yeah. Okay. Spiritual warfare. Oh, yeah, okay. Yeah, and we have broadcasted it in Tagalog. Okay. Does it go over to the Philippines? Huh? The broadcast in this, when Yeah, you do it that goes- on Tuesday, yeah. it goes to the Philippines? Yeah, in Zamboanga, Quezon City, in there's a lot of places. We didn't write it all down. Yeah. Okay, okay. Yeah. We're so glad that it's going out. Hallelujah. Praise God. So is it closed now? Are you all closed now? In a few. It's maybe 20 more minutes. Oh, okay, you're going to till 10 o'clock, right? Yeah. Yeah. Okay. So a lot of people are working, so we're still waiting for them to come, and some are in Times Square. There's a service tonight. I see. So do you have a song, Claire, in Tagalog? Yeah. Dito sa lilim ng iyong pag-ibig, di ako mangangamba. Ika'y sandigan sa'yo, O Diyos, ako'y titiwala. Dito sa lilim ng iyong pag-ibig, di ako mangangamba. Ika'y sandigan, O Diyos, sa'yo ako'y titiwala. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Okay, all right, good night. Hello? Tinatawagan ko si Bishop Mel. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga biyaya na ibinigay mo sa aming mga kapatid na sa prayer line live na ito na nagkaroon sila ng mga trabaho. At yun, pinaunlakan nyo sila, Panginoon, na sagutin ang kanilang mga prayer, Panginoon, sa prayer line na ito. Kaya nga, nagpapasalamat kami ngayong gabi, Panginoon, sa iyong kakayahan, sa kayong kapangyarihan na walang imposible sa iyo, na ikaw nga ang Diyos na gumagawa ng lahat na paraan upang ang iyong mga anak ay magkaroon ng biyaya. Sa gabing ito ay aalay ako ng isang salita ng Panginoon sa Korinto 1 versikulo 27. Sino ba ang mga taong ginagamit ng Diyos sa araw na ito? Kayo ba ay ginagamit na ng Diyos sa araw na ito? Ako ba ay ginagamit ng Diyos sa araw na ito? Sa huling araw ay yugto ng mundong ito? Kung kayo ay ginagamit dito sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 27, sabi dito, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong.
at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya nga ang Panginoon ay gumagamit ng mga tao na hindi nila akalain na gagamitin sila ng kanilang Diyos. Dahil dito sa banal na salita ay nagpapahiwatig na hindi lang gagamitin ng Panginoon ang mga marurunong, kundi yung walang lakas, yung mga hamak, yung mga walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito. Yun ang ginagamit ng Panginoong ito sa huling yugto ng mundong ito. Kaya nga bakit may mga taong ginagamit ng Diyos sa kabila ng katotohanang mababa ang kanilang pinag-aralan at kakaunti ang kanilang kakayahan? Bakit ba? At bakit din may mga taong maraming nalalaman, mataas ang pinag-aralan at malaki ang kakayahan, ngunit parang kinakaligtaan ng Diyos? Bakit ba? Kung alam nyo si William Carey, napakabantog niya noong 1700, ay isang magandang halimbawa na nabuhay noong taong 1700. Siya ay isa lamang isang sapatero o gumagawa ng sapatot sa Inglaterra. Ngunit tapat na sumusunod siya sa tawag ng Diyos. Ito nga ang sanhi ng mga tao na ginagamit ng Diyos kung sila ay sumusunod sa tawag ng Diyos. Bagamat pinagtatawanan siya kahit ng mga pinuno ng simbahan, ngayon siya'y kinikilalang ama ng makabagong pagmimisyon. The Father of Mission, siya ang tawag sa kanya, si William Carey. Wala siyang kaalam-alam, ngunit tinawag siya ng Panginoong Hesus. Mayroong ding isa na ang pangalan niya ay Olga Robertson. Ito ay isang babae iniwan ng asawa. Nawala yung asawa at nag-iisang nagpalaki sa kanyang 2 anak na babae. Wala siyang mataas na pinag-aralan. Datapat napakaraming buhay ang tumatanaw ng utang na loob sa kanya sapagkat sa loob ng maraming taon ay ginamit siya ng Diyos upang makilala ng maraming kriminal na si Kristo ang magpapahiwatig na siya ang magdi-deliver sa kanya. Kaya nga isinulat din ng Apostol Pablo sa unang Korintyo kapitulo 1, 27 bersikulo, sabihin ko, subalit pinili ng Diyos na ang mga palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa buhay sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya nga kung ibig kong maging isang espesyalista sa sakit sa puso, hahangarin kong mag-aral sa ilalim ng isang kilalang dalubhasa sa sakit sa puso. Kung ibig kong maging isang dakilang pintor o sculptor, pag-aaralan ko ang mga ginagawa ni Michelangelo at iba pang dakilang pintor at sculptor. Ngunit kung sa aking palagay ay kulang ang aking kakayahan at karunungan, pag-aaralan ko ang buhay ng mga taong katulad ko, ngunit naging dakilang lingkod ng Diyos. Kaya nga tunay na kayo'y hahanga kung
babasahin ninyo ang kanilang talambuhay. Ako'y maraming natutuhan mula sa kanilang buhay, hindi lamang dahil sa kanilang tagumpay, kundi dahil din sa kanilang mga kabiguan. Lahat ng tao na ginagamit ng Panginoon ay dadaan sa kanilang mga kabiguan. Hindi lang kasayahan sa buhay, kundi mga kabiguan ay daraanan nila kung sila ay gagamitin ng ating Panginoong Hesus. Mayroon silang 3 mahalagang katangian kung bakit ginagamit sila ng Diyos. Tunghayan po natin ito na baka sakali ikaw ito na tinatawag ng Panginoon sa gabing ito. Una, ganap ang kanilang pagsunod sa tawag ng Diyos. Pangalawa, ganap ang pagtatalaga ng kanilang buhay at lahat upang sila'y gamitin kahit sa mababang uri ng gawain. Pangatlo, simple ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na tutuparin niya ang kanyang salita. Ito ang 3 bagay na mahalagang bagay na katangian na gagamitin ng Panginoong Hesus. Maaring ikaw ito sa ngayong gabi, maaring hindi, ngunit tunghayan natin ang kanyang banal na salita dahil ito lamang ang magtutugon kung ikaw ay tatawagin at gagamitin ng Panginoong Hesus mula sa gabing ito. Kaya nga dahil sa mga katangiang ito, naaabot nila ang mga taong ito ng mga mangmang walang pinag-aralan, ang hindi naaabot ng iba. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumamit sa kanila bilang mga instrumento o vessel upang sa pamamagitan nila ay makagawa ang Diyos ng mga bagay na kahima-himala sa mata ng tao. Kaya nga ang tanong ko, ikaw ba ito na pwedeng gamitin ng Panginoong Hesus? At yan din ang kailangan mapasa atin sa bawat isa sa atin sa gabing ito upang tayo ay maging instrumento o vessel ng Diyos. Sa Hebrew 11, versikulo 8, sinabi dito, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya. Tunghayan po natin ang salitang ito. At humayo siya, tumugon siya sa tawag ng Diyos, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Ito ang gagamitin ng ating Panginoong Hesus sa mga taong gagamitin niya dito sa huling araw ng ating mundo. Humayo siya, si Abraham, humayo siya, sumunod siya sa tawag ng Diyos, bagamat hindi niya alam kung saan ang paruroonan niya. Bakit may mga taong walang anumang may pagmamalaki? Kulang sa pinag-aralan at kakayahan at hindi kabilang sa tandyag ng lipunan. Ngunit sa kabila ng mga ito ay ginagamit ng Diyos sila at naging dakilang lingkod sila na hinahangaan ng tao. Bakit ba? Dahil ang Diyos ay nasa kanila. Samantalang may mga tao namang sa ating palagay ay mataas ang mga katungkulan, mataas ang mga pinag-aralan, mataas ang mararating sapagkat para nasa kanila, parang nasa kanila ang lahat na pangangailangan sa buhay. Nakamtan na nila. Kilalang pamilya, mga mayayaman na pamilya, may mga katutubong karunungan at kakayahan, may mga mataas na pinag-aralan, PhD degree, mayaman, ngunit nagtapos ang buhay na walang nagawang maaaring ipagpuri o puriin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. May mga dahilan at ang mga ito ay makikita sa buhay ng isang lalaking ginagalang ng mga Hudyo, si Abraham. Kinikilala siya noong unang panahon
dahil sumunod siya sa tawag ng ating Panginoong Hesus. May tatlo siyang katangian na naging katangian din ng mga ginagamit ng Diyos. Ang dapat ding mapasa atin kung nais nating gamitin tayo ng Diyos. Narito muli, tunghayan natin, take note of it, kung ikaw nga ang gagamitin ng Diyos sa huling araw ng iyong buhay. Una, ito ang una, ganap ang kanyang pagsunod sa Diyos. Nang utusan siya ng Diyos na mangibang bayan, si Abraham walang pag-aatubili ang kanyang pagsunod. Hindi natin mababasang siya ay nagtanong at nagdahilan. Hindi siya nagtanong kung saan siya pupunta. Sumunod lamang siya sa ating Panginoon. Nang sabihin ng Diyos, Abraham, nais kong ibigay mo sa akin ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, si Isaac, na iyong minamahal. Anong ginawa ni Abraham? Hindi siya hindi siya nag-atubili sa tawag ng Panginoon. Hindi natin mababasang siya ay nagreklamo o nagtanong kung bakit. Kung bakit niya papatayin ang kaisa-isa niyang anak at ihandog sa Diyos. Ganap ang kanyang pagtalima o pagsunod sa Diyos. Ngunit dito bumabagsak ang marami sa atin dahil hindi tayo sumusunod sa tawag ng Diyos. Pangalawa, ang ginagamit ng Panginoong Hesus dito sa huling araw ng mundo, ganap ang kanyang pagtatalaga at pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya pinahahalagan ang sariling kagustuhan. Ibig sabihin, he don't do his own will, his own power. Pinailalim niya ang sarili sa paghahari ng Diyos. Si Abraham ay pinailalim niya ang kanyang will sa ating Diyos. Ewan ko kung kilala nyo si D.L. Moody. D.L. Moody ay isang kilalang ebanghelista na sumunod sa tawag ng Diyos. Sabi dito, hindi pa nakikita ng sanlibutan ang isang taong lubos na nakatalaga para kay Kristo. Sisikapin ko ang maging lalaking iyan. Ito ang sinabi ni D.L. Moody na sisikapin niya. He will try his best to follow the call of God. Kaya nga nakilala ni Moody na isang tindero ng sapatos na maraming kakulangan sa kanyang buhay. Kaya't ibinigay niya ang lahat niyang makakaya sa Diyos. Si D.L. Moody ay isa lamang manggagawa tindero lamang ng sapatos. Cashier ng shoe store. Tinanggap iyon ng Diyos at ginamit siya, kaya't ngayon ay kinikilala siya sa buong mundo na sumunod siya sa tawag ng Diyos. Ito ang hinahanap ng Panginoon sa araw na ito. Ikaw ba'y sumusunod sa tawag ng Diyos? Kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay mo o sumusuway ka o gusto mo lang ang gusto mong gawin sa buhay mo? Kung ito ang kalagayan mo, hindi ka tatawagin ng Diyos. Pababayaan ka lamang kung ano ang gusto mo, ngunit sa bandang huli, ikaw ay magsisisi. Okay? Pangatlo, katibayan ang mga tao na tinatawag ng Diyos. Simply ang kaniyang paniniwalang tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ibig sabihin nito, pag tumawag ang Diyos sa iyo, tutuparin niya ang sinabi niya sa iyo. Maraming taon na naghintay si Abraham. Kung alam nyo, kung kayo ay student of the Bible, alam nyo ang istorya ni Abraham. Naghintay siya ng maraming taon sa katuparan ng pangako ng Diyos na siya ay
magkakaanak. Really perturbed with the whole Sa thing. kanyang edad na 85 o 85, Okay. nanalig siya na Now what? tutuparin ng Panginoong Hesus ang kanyang sinabi. Kaya nga dumating ang panahong na sa natural ay hindi na maaring magkaanak ang kanyang asawa na ang kanyang asawa. Ngunit naging matatag ang kanilang pagtitiwala. At tulad ng kanyang sinabi, anong nangyari? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa mag-asawang ito ni Abraham. Hindi pa rin nagbabago ang paraan ng Diyos ngayon. Siya hindi nagbabago, siya ay pareho nung panahon ngayon at sa darating na panahon, siya ay hindi pa rin magbabago. Tinatanggihan pa rin niya ang nagtitiwala sa sarili. Kung kayo ay nagtitiwala sa iyong sarili lamang, ikaw ay tatanggihan ng Panginoon. At siya ay ginagamit ang kumikilala sa kanilang kakulangan. Kung ikaw ay may kakulangan sa iyong buhay, pupunuin ito ng ating Panginoong Hesus dahil ito ay alay mo sa Kanya. Siya mismo ang pupuno ng iyong kakulangan. Wika nga sa 2 Chronicle 16 na kapitulo at 9 na bersikulo, ito ang sinabi, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Ito ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Minamanmanan niya ang bawat isa sa atin, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagsasalita, sa ating mga pagsisilbi. Minamanmanan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Dahil siya ay tapat sa atin, sa tawag niya ay siyang gagampanan, tutuparin ang lahat na sinabi niya kung ikaw ay may tawag sa ating Panginoon. Ito po ang ating counting sharing sa gabing ito. At dito po ako nagtatapos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede ko pong tawagin si Sister Chip upang magsara ng panalangin. Hello, Pastor Marina. Hi, Sister Chip. Pwedeng ikaw ang mag-close in prayer. Hallelujah. Ano pa kami? Jet lag pa kami. Ay, jet lag ka pa. Araw, nakatulugan ko yung prayer. Pasensya na kayo kasi gabi doon araw dito. Baliktad. Amen. Baliktad. Oo nga. Oh God, salamat po. Ngayon nga, nahuli ako Patawarin mo po kami, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasama ka namin sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita na pinapatibayan at pinapatutuon ni Pastor Mel na yung aming calling, yung aming pagtawag na kahit na hindi pa nakikita ng aming mga mata, yung calling namin, sinanim mo na sa aming mga kalooban, tuluyan mo po kami bigyan ng faith na magtiwala na at manampalataya, Lord, na lahat yan ay mangyayari at tutupadin mo sapagkat ikaw ay tapat. Lord, katulad noon, sinabi mo na sa aming mga anak na meron kang plano para sa kanila, magandang hinaharap. Lord, kiniklaim po namin yun para sa aming mga anak, Panginoon, na laging maganda ang plano mo, kahit na ang tingin ng aming mga mata ay hindi kaaya-aya, subalit ang aming faith, Panginoon, ay patuloy na tumututok at tumitingin sa iyo at naniniwala kami na lagi kang may plano sa aming buhay. Meron pala akong katutuo ngayong gabi
na alam kong may plano ka, katulad nung pumuwi po kami sa Pilipinas, naghinatid kami sa airport ni Constantine. Maagang maaga dahil papasok pa siya ng alas 9. So maaga pa, nasa airport na kami. Umalis kami dito mga 6:30. Ang flight namin 1:00 pa. Pero sabi nung anak ko, Mami, bakit kailangan pang magpunta kayo sa Pilipinas ni Daddy? Bakit kailangan magsakripisyo pa kayo? Sabi ko, alam mo anak, ito ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Malay ko, kung pagbalik ko, bigla kang may regular job na yung ginugusto mo sa buhay mo. Kasi itong job niyang napuntahan, walang benefits, nasa health field, walang benefits, flexible, although sa opisina siya, pero parang hindi siya masaya, parang na-demote siya. Sabi ko sa kanya, malay mo anak, pagbalik ko, meron ka ng job na regular. Hindi ko alam kung anong iniisip ng Diyos na sa akin, ang alam ko sa aking pagsunod sa Panginoon, palagi siya may gantimpala sa buhay ko. Alam mo, nung bumalik ako, doon pa lang sa Pilipinas, sinabi na sa akin ni Pauline, Mami, tinawag na si Kuya sa office ko. Pero mo si Lord talaga ang naggagawa niyan. Siya rin ang nagbigay sa puso ko para sabihin sa anak ko yon. Hindi ko naman akalain sabihin ko yon. Alam mo, siya natanggap sa opisina ni Pauline with benefits and like double salary ng tinatanggap niya ngayon. So Lord, sabi ko, Lord, alam kong ikaw lahat nagpo-control nito. So talagang nagpapasalamat ako sa Diyos at saka na yung mga ginagawa at sinasabi ko na ang alam ko ang Diyos ang naglagay niyo sa puso ko. Nadama ni Constantine na talagang ang Diyos ang lumalakad sa aming buhay. Na sabi ko, magdasal ka. So tinawag na nga siya na pinapirma na siya lahat ng mga contract, magre-report siya sa January 5. Dapat magre-report na siya this week, kaya lang bakasyon lahat ng mga tao sa office nila. So, meron na siyang work offer na mag-start siya sa January 5. At nagpapasalamat din ako sa anak kong babae na ginagamit siyang blessing din doon sa office nila. Ang mga kahalubilo niya, yung mga top people, yung mismong nagpa-CEO, mga vice president, lahat. At alam kong ang Panginoon ang nagagawa nito kasi marami siyang mga proyekto na talagang malalaki, imposible. So, purihin ang Panginoon. Kaya nga minsan sabi sa akin ng anak ko, Mami, ang laki ng student loan ko. Sabi ko, malay mo, bukas, vice president ka na, hindi mo pa alam. Si Lord lang nagagawa niyan. Sabi ko sa anak kong ganon. Magtiwala ka sa Diyos at ang Diyos ang bahala sa lahat ng mga yan. Basta tayo ay sumunod sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Anak ko, tinanig mo na sa puso ko na palaging ako sa mahihirap. Naiiyak ako pag nakikita ko sila doon sa Pilipinas. So, pinupuri ang Panginoon nang dumating ako sa Philippines doon sa Batangas. Masaya sila. Masaya. Tinuruan ko mga batang kumanta ng Alive, Alive. Naku, alam nila lahat. So, pray ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa mga ginagawa niya sa buhay ng mga bata doon sa Pilipinas. Talagang nakakakilala sila sa Panginoon. Salamat po. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga ginawa sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Na kahit ng lahat sa buong mundo ay walang trabaho, hindi mo pinabayaan ang mga anak mo, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga anak ko. Nalayog sa kabila, pasok sa kabila. Nawala sa kabila, nandiyan naman naghihintay sa kabila. Panginoon, ikaw ay talagang Panginoon na tapat at puro tumabalaghan ng ginagawa mo sa aking buhay, Lord. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon, Lord God, sa lahat ng ginagawa mo. Lord, ganun din po itong prayer line na ito na maging blessing yung patuto ko na yung mga nanghihina ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ay palakasin mo, Panginoon, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng trabaho, Panginoon. Nasa kalooban ko rin po, Panginoon, na makatulong, nagamitin mo kami, makatulong sa iba, Lord God. Panginoon, ganun din po ang Glory Tabernacle, Panginoon, si Pastor Mel, si Pastor Marina.
Pagpalaan mo po ang kanilang buhay, Panginoon. Lord, maging blessing sila, lalong-lalo na ngayon na naman na nasalanta ang bagyo doon sa parte ng kanilang pinanggalingan sa Samar. Panginoon, Lord God, oh God, ikaw po ang maghawak ng bawat puso, Panginoon, doon sa lugar na yon, Lord God. Sila po ay iyong palakasin ng kanilang pananampalataya na lagi silang maniwala sa iyo, tumawag sa iyong pangalan na marami mga kaluluwa makakilala sa iyo. Lord God, nagamitin mo po ang glory to God na kayo na makarating ng mga tulong at pag-ibig mo sa lugar na pinanggalingan ni Pastor Mel at ni Pastor Marina, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa prayer line. Salamat po sa mga kapatiran na palaging nandito at nagdadasal na, Lord, hindi na nila iintindihan kanila know that I changed the battery in the channel changer. Lord God, sa iyo. At ang iba ay sila nakaka-encourage sa iba. Ay, ganun din po, Panginoon, na kapag sila ay sumunod sa iyo, Lord God, at binigyan mo sila ng hangarin na magdasal para sa iba, mas dasal mo po at pagpalain ang kanilang mga kailangan, Panginoon, lalong-lalo na po yung mga may sakit. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga katawan, ay palakasin mo po sila at maging blessing sa ibang tao. Ganun po yung mga naghahanap ng trabaho, Lord God, yung mga naghahanap ng apartment, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang po ang solusyon sa lahat ng bagay na pangailangan ng iyong mga anak. At alam mo na po yung kahit hindi namin sabihin sa iyo. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa prayer line ito. Palakasin mo po kami sa isa't isa at maging blessing sa isa't isa, Panginoon, Lord God. Oh, Lord, ikaw po binibigay namin sa iyong buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang bawat nagdarasal para sa iba, ang bawat pamilya at mga anak, Panginoon, Lord God. Oh, Panginoon, ganun din pong glory to God na ka, Lord God. Patatagin mo po at paramihin ang mga taong makakakilala sa iyo sa pamamagitan ng gawain na binigay mo kay Pastor Mel at kay Pastor Marina. Maging ang daloy ng iyong pag-ibig ay dumaloy sa glory to God na ka. Basbasan ito itong prayer line na ito, Panginoon. At lahat ng mga nakikinig na ng mga tao dito sa prayer line sa buong mundo, Panginoon, saan sila naroon. Pagpalain mo po sila, Lord God, Panginoon. Bisitahin mo po sila, Lord God. At tatalakasin ang kanilang pananampalataya at maniwala kami na kahit na anuman po ang aming dadanasin, ikaw ay laging nandiyan at katulong namin at ikaw ang magbibigay ng aming pangangailangan. Purihin mo po, Panginoon. Pinupuri po namin, Panginoon, sa prayer line nito. Tinatas na iyong pangalan, Panginoon. At Panginoon, salamat sa iyong presensya sa prayer line nito. Mahal kong banal na Espiritu. Basta sa bawat isang bawat buhay ng mga pamilya na nandito sa prayer line na ito. Marami pong salamat. Marami po, Panginoon, salamat sa iyong salita. Napatuloy mo kami, Lord God, na pinapalakas at iyong ina-assure ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Chip. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.